Samahan niyo kami sa aming paglalakbay at kami ay pumaroon doon sa ilog kung saan kami kukuha ng ulam ngayong araw. Kasama ko nga ang aking ama at ang aking dalawang kapatid at ang aking anak. Naisipan ko ngang mag-video para ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang kalikasan na meron tayo. Nakalimutan ko nga palang ipakilala sa inyo ang aking amang napakagwapo na siya lang naman ang nagmamayari ng lupain ito, Charis. At ito na nga rin pala yung kapatid ko na isang CEO na pumapasok na rin sa pagbablog. Napakalawak nga ng lupain ito na pagmamayari ng pinsan ng papa ko. Ito nga pala yung taniman nila ng pakwan noon. Ewan ko lang ngayon. At may nahanap nga kaming balon at uminom nga kami bago kami magpatuloy sa aming paglalakad. Nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakbay dahil malayo-layo pa ang aming pupuntahan at kami ay nagugutom na. Nag-alala nga pala ako sa papa ko dahil hindi siya pwede magutuman at siya rin pala ang nagdadala ng pagkain namin at malayo-layo pa ang aming lalakarin. At may nakita nga pala ako nga pwede na rin naming ulamin. Huy, wag naman, hindi yan sa'yo. Kaya naman pala may kambing dito at marami na palang nakatira, hindi man ako na-inform. Huy! Ngayon ko lang din nalaman na may poultry na pala ditong itinayo. Nagtatanong nga ang kapatid ko kung may itlog pa bang natira na binibenta. Sabi na may-ari sa kanya na lang daw. Huy, wag na. Nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakad at nadaanan nga pala namin ang kanilang poultry. Malapit-lapit na nga pala kami sa aming pupuntahan kaya nagmamadali na ako. Naisipan ko nga ganituhin na lang paghawak ng cellphone ko para naman maisama ako sa video ko. Ngayon ko lang na-reveal ang aking mukha dahil wala naman talagang may kusang magbibideo sa akin. Huwag na kayong magtaka at ganyan ang mukha ko at kay liit ng boses ko. Inedit ko lang yan, kayo na lang ang mag-adjust. Ang kapatid ko palang mga chikadora ay walang pinipiling lugar hanggang dito pa naman ay nagchichikahan. Sa wakas nandito na nga kami sa masukal na daan at pinauna ko na nga si Papa at ang aking anak. Dahil hindi naman maawat tong dalawang kapatid ko sa kanilang chikahan. Pagkapasok ko pa lang dito ay namamangha na ako sa paligid at para na akong nasa Encantadia. Ma-feel mo talagang nasa Adamya ka. Habang ang naglalakad ako ay nakikita ko itong matatayog na mga puno. Napakaganda nga ng mga puno at sana naman ay walang nakatira. Takot nga pala akong mausok baka mas lalo pa akong pumangit. Sabay na lang tayong manood sa ganda ng kalikasan. Nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakad at napunta kami dito sa kahoy na tulay. Naalala ko noon na kawayan pa ang ginawang tulay dito at kami ay tatawid kahit may baha. Noong nasa elementarya pa lang kami ay dito kami naninirahan kasama ang aming mga magulang. At araw-araw kaming tumatawid sa tulay na ito papuntang school. Kapag naulan naman ay hindi na kami pumapasok sa school kasi kapag bumabaha ay lalagpas sa tulay na ito. Tumawid na nga lang ako dahil wala namang nagkukusang magbibideo sa akin at hinawakan ko na lang ang cellphone ko. Kahit nga nangangatog na ang tuhod ko ay tiniis ko para lang makakuha ng video. Ngayon ko lang nalaman na ang pagiging vlogger ay hindi naman talaga madali. Napakahirap. Kaya bilib na bilib ako sa mga vlogger na mga sumisikat ngayon at patuloy na gumagawa ng video. Deserve nila ang ganyang posisyon nila ngayon. Wala na nga pala kami makukuhang tako dahil inuubos na ni Haring Araw. Natutuyo at namamatay na nga pala sila kaya wala na ako makukuhang talbos. Niyaya ko nga ang aking anak na pupunta sa ibang area baka may makuha pa kaming pako. Ang pako nga pala guys ay isang uri ng fern na makakain ng tao. At ito nga pala ang fish pan dati na ngayon ay wala na ring isda at wala ng tubig dahil kay Haring Araw. Diri ami ang balay sa una guys oh. Tanawa lang ang palibot guys kung unsa kang iaw diri ang among gipuy-an sa una. Kakawayanan, kalubihan, kakahuyan. Masal ka diri mo na puyo? Oh, sure. Diri ay lugar. Oo, kani diha ay. Diha min diha kana diha among balay. Layo kayo ay. Tingnan. Naw silingan to ah. Wa, kami ra diri. Ya, kani diha ibabaw. Tas dito pud ibabaw. Hindi nga namin natapos ang aming kwentuhan dahil busy-busy na kami sa panguha ng pako. Tuwang-tuwa nga ako dahil meron pa kaming nakukuhang talbos ng pako. Nanguha na nga rin pala yung kapatid ko ng talbos ng gabi para ihalo sa pako. Napakasarap itong gataan guys at lagyan pa ito ng dabong at saka suso. Pwede pa man? Pa ay. Nadlok na kong nabit eh. Pa! Kaya pa, daghang udlot gabis ba?
Napakasipag naman ng ate ko at kinakarir talaga niya ang pangunguha ng dabong. Sinabi ko nga sa kanya na bilisan niya dahil ako'y inip na. Binidyuhan ko na nga lang din si Mother Earth para hindi naman kayo maiinip. Patapos na nga pala itong ate ko sa kanyang ginagawa kaya kami magsisimula na namang maglalakad at ako'y excited na. Napadaan nga kami dito sa Bagakayan, isa din itong uri ng bamboo pero hindi ko alam kung anong Tagalog nito. Ang tawag namin dito ay bagakay. Pwede rin itong gawing sandata panlaban sa aswang. Naalala ko noon nung bata pa kami ay naglagay si Papa sa bubong at ginawang cross para daw matakot ang aswang. Nandito na nga pala kami sa ilog at magsimula na kaming manguha ng suso. Effortless naman kasi ang pangunguha ng suso dahil hindi mo naman kailangang hanapin pa ay pupulutin mo na lang. Nasa sayo na lang kung gaano kadami ang kukunin mo. Ang tanging rules lang naman dito ay dapat ang kukunin mo ay yung mga malalaki lang at iiwan mo yung mga maliliit. Malaki talagang kaibahan sa dagat at ilog dahil dito sa ilog ay hindi mo na kailangan pang hanapin at ikaw ay mamumulot lamang. Kapag ka sa dagat naman ay kailangan mo pang hanapin at ang iba namang shell ay nagtatago pa sa ilalim ng buhangin kaya mahihirapan ka talaga at matagalan. I-flex ko nga pala tong anak kong bida-bida dahil marami na daw siyang nakuhang suso. At ayan pa nagagalit pa sa akin dahil nahulog ko raw yung mga pinulot niya. Bakit naman kasi dinadaan pa niya sa akin at hindi na lang niya nilagay diretso doon sa lagayan na aming dala. Nagpatuloy na nga kami sa pangunguha ng suso dahil kami ay gutom na. Malapit na nga rin pala kami sa destinasyon kung saan kami mananghalian dahil doon ay maraming bato. Ang ate ko naman ay busy sa pangunguha ng tiyo dahil ito ay paborito ng kanyang anak. A few moments later. Nakalimutan nga pala namin magdala ng pinggan kaya sa dahon na lang namin nilatag ang lahat ng pagkain. On. Mahaw. Mahaw. Pa, kag-isol? Hindi ko ganang isol pa. Ah. Luto pa yun. Yung luto. Hindi, kare mo na yan. Ito nang iba yung kaya sa basag naglaway na. Nagkatuwaan nga kami dito dahil niluloko ng isa kong kapatid ang ate namin. Kahit kasi sa dami naming dala ay naisipan pa talagang magdala ng kape at mainit na tubig. Hindi ko na lang i-reveal kung anong mga pinag-usapan namin dito dahil puro pang maritis lang naman. Pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian ay sabi ni Papa na uuwi na lang kami para maluto namin ang aming kinuhang suso at saka piyo. Nandito na nga kami sa bahay at agad ko namang kinuhaan sa puwetan ang suso. Kailangan talaga itong putulin para hindi ka mahirapang tanggalin ang laman nito kapag luto na. Nilagyan ko nga pala ito ng asin at para matanggal yung lansa at mga dumi niya. Binukod ko nga linisan yung piho dahil nga ito ay mangangagat. Okay, dyan na maak pa guys. Lagot guys, ay. Ang balik na sila silang pamustura guys. Okay na maak guys. Putra guys. Hayop ka. Ay, lagi ka makabawas. Lagi ko sa inyo. Lagi agad to na mas kaha. Ito una. Dara sila guys. Habang nga ako ay abala ay nagsalang na rin ang kapatid ko. Nang ito'y kumulo na ay isinalang na namin ang piyo at saka ang suso. Isinunod ko na nga ang dabong at saka naglagay ako ng mga ricado gaya ng labuyo, sibuyas at saka luya. Pagkatapos nga ng 30 minutes ay nilagay na namin ang gata at saka nilagyan din namin ng seasoning gaya ng asin at saka bitsin. Hindi na nga namin dinagdagan pa ng tubig dahil sabi ng sister ko ay mas masarap daw kapag kunti lang ang sabaw. At nilagay na nga namin yung pako at saka hinalo-halo ng sister ko. At hindi nga dapat natin ito patagalin dahil kapag ito ay ma-overcook ay mahirapan tayong kukunin ang laman. A few moments later. At naluto na nga ang ginataang suso na may piyo. Sa pagkain naman nito guys ay kailangan mong sipsipin para makuha mo yung laman. Ito naman ang crabs na sinasabi kong piyo. Kailangan mo lang tanggalin yung shell bago mo kainin. Sa wakas nga ay makaganti na ako at inubos ko na nga lahat pati mga galamay niya.
At yun lang po guys. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the notification bell for more videos. Bye-bye! Thank you for watching.